So today ngayong araw mga kaboom, i-share ko sa inyo yung isang budget-friendly na smartphone na para sa akin sobrang sulit niya and very capable pa rin siya ngayong 2024. Actually mga kaboom, medyo late na talaga yung review natin para sa phone na to pero hindi ko kasi mapigilang gumawa ng video para dito since 5,000 peso phone lang siya. And sa tingin ko kasi magiging magandang choice to para sa mga nagbabalak bumili ng next smartphone nila kaya wala nang kung ano-ano pa. Tara, simulan na natin yung review natin dito. So yung phone na pag-uusapan natin dito guys is itong itel P55 5G and nabili ko siya sa TikTok shop ng 5,300 pesos pero naka-sale din siya ngayon sa Shopee and makukuha nyo na lang siya for around 4,500 pesos. O 'di ba? Sobrang sulit niya talaga lalo na pag pinag-usapan natin yung kanyang performance pero still syempre may mga pros and cons pa rin siya. Anyway mga kaboom, bago natin yung pag-usapan, unahin na muna nating tignan kung ano ba yung mga kasama dito sa kanyang box. Una, syempre, is yung mismong cellphone. So yung variant na hawak ko dito is 6128 GB na color mint green. And mapapansin nyo guys, sobrang simple lang talaga nung kanyang design. So meron ditong dalawang camera module. Nakalagay din dito yung 5G, 50 megapixel AI super camera na hindi masyadong pansin and itong power dito sa lower left side. Kasama din dito is yung SIM ejector pin and yung documentations. Meron din siyang kasama na frosted na hard case. Meron siyang 18 watts na charging brick. At may kasama siyang earphones. And lastly, yung USB Type-C na cable. Ito naman ngayon yung itsura ng phone pag kinabit natin yung kanyang frosted na hard case. Ngayon check naman natin yung kanyang body and makikita nyo dito sa taas walang kahit anong nakalagay. Sa left side naman is nandito yung kanyang SIM tray na pwede kayo maglagay ng dalawang nano SIM card and pwede rin kayo maglagay ng micro SD card. Dito naman sa right side, nandito yung kanyang volume and power button. And lastly, dito sa baba, meron siyang headphone jack, mic, USB Type-C port, and yung kanyang mono speaker. And sa tingin ko, isa to sa magiging cons talaga para sa karamihan. Plastic lang din yung kanyang build pero expected naman na natin yun since sobrang baba lang talaga nung kanyang presyo. Also yung design niya may pagka-rough pag hinawakan nyo. So para siyang may mga lines, di ko alam kung nakikita nyo dito. So hindi siya smooth pag hinawakan nyo, parang siyang may pagka-textured lines, ganon yung feeling. So para sa akin okay yun kasi at least pag hinahawakan nyo, may konting kapit siya sa kamay nyo, hindi siya basta madudulas pag gumagamit kayo ng phone ng walang case. Ngayon, going sa kanyang display, meron siyang 6.6 inches, 720p by 1612 pixels na IPS LCD na capable up to 90Hz na refresh rate. So, isa din yung cons kasi mapapansin nyo, naka 720p lang siya imbis na naka 1080p, pero yun yung pinalit nila para sa power. So, for around 5,000 pesos na phone, nagawa niyang umabot ng 429,465 sa Antutu, thanks sa kanyang MediaTek Dimensity 6080 na processor. Na normally makikita mo lang yung processor na to sa mga phones na around 8 to 12,000 pesos. Pero yun nga lang, kagaya ng sinabi ko kanina, ang naging kapalit niya is yung ating 720p na display. Also medyo outdated na rin yung kanyang design and display and makikita nyo dito sa taas yung kanyang notch is naka-water drop pa din. Medyo makapal din yung kanyang bezels and yung kanyang chin. Pero para sa akin, reasonable naman siya since sobrang mura nga ng phone na to and palitan nyo lang yung wallpaper nyo ng color black tapos ang problema ninyo. Pagdating naman sa kanyang software and basic specs, so naka Android 13 na tayo. Meron tayong 6GB na RAM and up to 6GB ulit na virtual RAM. And yung pinakamataas na variant, meron lang 128GB na internal storage. Yung mas mababa dito is 64GB lang, so I suggest dito na kayo sa 128. Meron siyang 5,000 mAh na battery capacity na capable up to 18 watts na wired charging. And lastly, nasa pangalan na mismo niya, 5G ready, 5G capable na siya. Ngayon balik lang ulit tayo dito sa performance, which is ito yung isa sa pinaka selling point nitong itel P55 5G na nakakuha ng 96.5% stability dito sa ating wildlife extreme stress test. And doing 1 hour throttling test dito, mukhang okay naman yung kanya talagang performance. Isang downside lang siguro ulit is hanggang 5 fingers lang yung supported ng kanyang multitouch. Now, pagdating sa games, unahin natin dito sa Mobile Legends, meron siyang super na frame rate and hanggang ultra na graphics. And as expected, talagang kayang-kaya at minamani lang niya talaga tong Mobile Legends.
Even may clash, even madaming nangyayari dito sa screen natin, madaming effects, is talagang kinakaya niya. Medyo magiging downside lang talaga to kung nanggaling kayo sa isang 1080p na display tapos pupunta kayo dito dahil ang hinabol nyo is mas magandang performance, medyo malalabuan lang kayo ng konti since naging 720p na nga yung kanyang display. Pagdating naman ngayon dito sa Call of Duty, meron siyang medium graphic quality and meron siyang high frame rate. Ngayon dito nyo mapapansin na may konti rin siyang problem sa gyroscope niya. So mapapansin nyo kasi dito is may pagka-delay talaga siya, and lalo na pag naglalaro na talaga kayo, doon nyo na talaga mafe-feel na mas okay pa na maglaro kayo nang hindi naka-turn on yung gyroscope. Actually nung una akala ko is ang meron lang siya is accelerometer, pero nung nag-search ako and nung tinignan ko talaga dito sa device info, is meron naman siyang gyroscope, yun nga lang, delayed talaga siya. Pero kung hindi ka naman gyroscope user, mapapansin nyo naman okay naman yung performance niya. May mga maliliit lang na FPS drops na halos hindi mo na napapansin pag ikaw yung naglalaro. So yun lang yung opinion ko pag FPS gamer ka at gyroscope user ka, hindi para sa'yo yung phone na to, pero kung hindi mo naman yun ginagamit masyado, pwedeng-pwede na to. Even Genshin Impact naman is kinakaya niya basta nasa lowest settings. Although keep in mind lang na may times na mapapakamot ka ng ulo dahil talagang nagkakaroon siya ng FPS drops. Pero kahit nga yung mga phone na tigta 10 to 12,000 is nagkakaroon pa rin ng frame drops dito sa Genshin Impact since sobrang bigat nga niya talaga. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang camera. So meron siyang 50 megapixel na main camera and 8 megapixel na selfie camera. And ito naman ngayon yung mga sample shots na nakuha natin gamit yung itel P55 5G. And mapapansin nyo may pagka-soft, may pagka-blurry yung ating mga nakuhang pictures na mapapatunayan talaga na wala sa megapixels ang linaw ng mga nakukuha natin. And ito naman ngayon yung mga sample photos gamit yung selfie camera, and okay naman siya, kitang-kita pa nga yung mga buhok ng mga aso ko. Yun nga lang, kagaya ng rear camera, may pagka-soft and may pagka-blurry siya. Pagdating naman sa video, capable siya ng 1080p at 60fps or 2K at 30fps. Kaso nga lang, keep in mind na wala siyang video stabilizer. So para sa akin mga kaboom, is sulit na sulit pa rin itong itel P55 5G. May mga cons man siya na nabanggit ko kanina, pero understandable naman kung bakit yun ginawa ng itel. Yun nga lang, sana in-update man lang nila yung design, kasi pag hawak mo to medyo mukha siyang luma para sa akin, para siyang 2019 phone. Pero usapang performance at specs, talagang panalo to para sa akin. So ayun lang mga kaboom, sana nagustuhan niyo yung video natin. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.